There is power, wonder-working power in the Christ, church God of the Lord. Forgive the sin, please forgive such your king. There's power in the blood, power in the blood. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Let's open our hymn books in page 266. The love of God. Since the love of God has shed pricing blessings on my hand, I have made it my own. Ready? Sing. Since the love of God has shed pricing on my hand, I have made it my own. I will delight in my heart that is never been before. It's a road. There's the love of God, creating the heart, will I pretend, in morning far. The golden flow, like tears that faded never mercy, is the heart is fading, it's the love of God. I have lived through endless years. It's the same. The love of God. His glory till we see it face to face. If the Son of God came down, with love like to ground, he would would remain. Where louder could not be, Jesus died for you and me in our hearts. He would reign. The love of God. It is the home with happy and warm in warm. The story flow like Jesus, babies and their mercy. In the heart is made this friendly place. The love of God looks like a flame true and it's here. It's the same. The love of God will never lose its glory. Till we see Him face to face. He will give His love to me, that my conscience be free. This is it today. As I love you, be as said, you are serving in my stead. As you go on your way, the love of God in the heart will find me there in warming heart.
The soul will go like Jesus in his tender mercy. If the heart is failing, brings the love of God. The light of flame, true and mysterious, it's the same. The love of God will never His glory till we see Him face to face. While His hours to and prime, we are walking in the light He has shown us the road. His glory must reflect, lest our goodness can neglect His soul. From His God, the love of God, reach the heart with kindness in warning part. The soul will go like Jesus in His tender mercy. If the heart is failing, praise the love of God. Through sight of flame, through endless years, it's the same. The love of God will never fade out His glory till we see Him face to face. Let's open our hymn books in page 17, Revival 7. We praise Thee, O God, for the Son. Ready, ready, sing. We praise Thee, O God, for the Son of the for Jesus who died is now gone. Hallelujah, light of glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, light of glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for His saving of life. Who art gone out of Savior and Father, Lord Almighty. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Bring my heart again. Let's stand up. Oh, glory and praise to the Lamb that was slain, who was born on our sins and has cleansed and free. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Bring my heart again. Diyos na magpapagpagdagan sa lahat, Panginoon, kami po ay Diyos na nagpapasalamat na isang pa ay hindi na kami bigyan ng aming buhay at kalakasan upang sa umakang ito, Panginoon, ay dahil namin ang aming mga sarili sa palikapang ito upang maging hayong buhay sa iyong marami. Maraming salamat po.
ang bawat isa po sa amin, ang pagmanalan, pinagkaloob po ang mga kailangan sa bawat isa. Kaya din po, nilagay po kami sa anumang karamdaman at kapasitan. Gusto namin, Panginoon, na sinasabot na dalangin sa iyo ang mga pagkukulang pagkakataon at nagagawa namin sa iyong harapan. Ito po ay ang nakasadya at hindi sana po ay Diyos na katawarin mo kami dahil kami po ay taong marupok namin. So, pagpapatuloy po, Panginoon, ng pananabahan namin ito, muli po namin tingin sa iyo na sana po pagpapatuloy ng pananabahan ito, linisin mo po ang aming pag-usipan upang maging ipadagdag sa iyo. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, kasama natin sinadalahan sa iyo, ang mga humihina po, ang mga pananampalataya, natuloy mo po ang kanilang pagsusunod upang muli po natin sila makasama at pagbilin po sa iyo. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, sa umagang ito, po na mag-ahayag ng iyong banal na salita. Nawa po ay pagkalupan mo po sa kanila na Panginoon ang galing sa iyo upang maipagyan nila at may sabalat at may tanim para itutusipan ang mga salitang aming kailangan sa mundo. Marami pa po kami gusto nilingin sa iyo, Panginoon. Hindi ka lang po namin na ang lahat ng mga bagay at ang kahulungan na nanggagaling sa iyo. Ay alam namin na ikaw ang Diyos na nakakakilala sa mga sinasabi. Mula ng ito po ay ating sinadalangin sa mga siyong na sa pangalan pa natin. Anak. Jesus, kami ko ang pagkakasing nila. Amen. Musta po ang dating ng audio sa ating mga kapatid na nasa online? At nakikita niyo po ba yung aking, nakashare po ba yung aking presentation? Paki-confirm lang po bago mag-umpisa mga kapatid. Na-confirm. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba ang audio? Meron po bang nakashare sa presentation? Nakikita po ba ninyo yung presentation? Walang nagko-confirm. Nakashare kayo yung presentation. Pa-share. Okay po. Muli mga kapatid, isa pong magandang umagang pagbati sa inyong lahat. At bago ko po umpisahan yung aking lesson ay paunang binabati ko na po yung mga ama ng tahanan ng isang Happy Father's Day. The world around us is celebrating today what is known as or popularly known as Father's Day. Kaya ang aking pong ipaglilingkod na lesson sa umagang ito mga kapatid ay related din po sa mga ama, especially our Father in Heaven. So, ang
title po ng ating lesson ay The Parable of the Loving Father. Ito po ay ating makikita sa aklat na sinulat ni Lucas, Luke chapter 15, the verse is 11 hanggang verse 32. At alam ko po na ito ay very familiar sa ating lahat, no? Marahil nga siguro pagkabanggit pa lang ng Luke chapter 15, pumapasok na agad sa ating isipan. Ayan yung prodigal son. Yung alibughang anak. The parable of the prodigal son. At yan nga po yung ating pag-aaralan sa umagang ito, mga kapatid. No? At although yan ang popular na katawagan diyan sa parable na yan, mga kapatid. Sa heading ng ibang translation, nakalagay po doon, The Parable of the Lost Son. Ito namang mas kilala po natin, The Parable of the Prodigal Son. Pero ang mas naangkop na title po para sa parable na ito is The Parable of the Loving Father. Kasi po, kung atin pong titingnan, no, yung konteksto at maya-maya, makikita po natin sa ating pag-aaral. Sa parable po na ito ay yung mga karakter. Kagaya ng ama, that character is represented by God. Or the Father represents, God represents the Father in the parable. At yung alibughang anak, the prodigal son, represents the penitent sinner or the wayward child of God. Yung anak ng Diyos na tumalikod sa Kanya. So makikita po natin yan maya-maya, mga kapatid. At sabi ko nga po, yung konteksto, the context, begins in Luke chapter 15 in verse 1. At sabi po dyan, if you have your Bibles with you, makipagbasa po kayo sa akin, mga kapatid. Sabi po dyan sa Luke chapter 15 verse 1, at sinabi rin naman niya sa mga alagad, this is our Lord Jesus speaking, may isang taong mayaman, chapter 16 pala yung aking binabasa, nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga paresyo at gayon din ang mga eskreba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. So ang konteksto po, ganito, mga kapatid. Yung mga eskreba at paresyo, the self-righteous people, nagbubulong-bulungan at sinasabi nila, etong nagpapakilalang Diyos na ito, nakikisalo sa mga makasalanan. Kasi sa kanilang mentality, dapat kung ikaw ay matuwid, no, at ikaw ay nagpapakilala pang ikaw ay Diyos, dapat hindi ka nakikisalo sa mga makasalanan. Kaya ibinigay sa kanila ng Panginoon ang parable na ito. Actually, tatlo nga yan, mga kapatid. The first parable is the parable about the lost sheep, yung nawawalang tupa. Pangalawa is the parable about the lost coin. At ito po yung pangatlo, the parable of the lost son, or sabi ko nga po kanina, the parable of the loving father. So yun po yung konteksto. No? At nais ipakita ng Panginoon dito sa paglalahad niya ng parable na ito, yung karakter ng ama.
yung amang nasa langit, na tinatanggap niya yaong mga makasalanan na nagbabalik loob sa kanya. It reveals more about the love of the Father than of the sinfulness of the younger son. Kaya po ito mas angkop yung parable of the loving Father. So, ayan po, parable of the prodigal son. Ayan po yung mga uh, common na katawagan, parable of the lost son. But the more appropriate is the parable of the loving Father. So, ituloy po natin yung ating pag-aaral. Doon na po tayo sa parable. At ganito po ang sinasabi sa verse 11 and 12. Ito, nilalada ng Panginoon yung parable. At sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. So ang sabi po sa English, medyo malabo po yung pagkakatranslate sa Tagalog, mga kapatid, no? Sabi sa English, sa New International Version, so he divided his property between them. Alam po ninyo, mga kapatid, in the ancient times, during the time of the Old Testament, yung mga Hudyo, ang pagbibigay po nila ng mana sa kanilang mga anak, if we read in Deuteronomy chapter 21 verse 17, sabi po dyan, sa talatang yan, yung panganay, no? The firstborn, doble ang kanyang makukuha. No? Halimbawa, for example, just to give you a illustration, kung yung pag-aari ng ama, yung kanyang wealth is 75 million, ang mapupunta sa panganay, 50 million. Ang mapupunta doon sa pangalawa, 25 lang. 1/3, mga kapatid. Yan po yung kustumbre ng mga Hudyo. At yan ay according to the law of Moses, Deuteronomy chapter 21 verse 17. Ito nga, yung konteksto kung babasahin po ninyo. Kahit yung panganay na anak niya ay doon sa babaeng hindi niya iniibig o kinakasuklaman niya, still, kung yun ang panganay, yun talaga ang makakuha ng malaki. So, most likely, itong pangalawang anak, maliit na makukuha. 1/3 lamang doon sa makukuha niya. 1/3 lamang doon sa yaman ng kanyang ama. And notice na gusto na niyang kunin eh. So, ibig sabihin, if there is a chance na lalaki pa yung kayamanan ng kanyang ama in the future, forfeited na yun. Hindi na niya na yun makukuha. Sapagkat kinuha na niya yung value ng kanyang mana at that time. No? Paano ko yung 75 million ng kanyang ama? Lumobo pa into 1 billion. Hindi niya na makukuha yon dahil kinuha niya na ngayon yung kanyang mana, nakarapatang mana. No? Yun po yung kustumbre nila, mga kapatid. And we can see here, there is a biblical fact that we can derive from this. No? Na kagaya nitong alibughang anak na umalis, kapag ka ang isang anak ng Diyos ay umalis sa poder ng Ama, that child of God forfeits his inheritance. Forfeited, mga kapatid. And this is a biblical fact. That as long as the child of God remain in the kingdom of God, he kept his inheritance.
Kaya po natin na nandirito ngayon na patuloy na nagiging faithful sa Panginoon. Yung ating inheritance po ay secured. I-compare po natin doon sa mga umalis, lumabas, tumalikod sa Panginoon. Na-forfeit po nila, nawala yung kanilang inheritance. No? Umalis ka sa poder ng iyong ama. Ibig sabihin, wala ka nang aasahan sa kanya. Kinuha mo na yung sayo. Ganon din po sa kaharian ng Diyos. Kapag ka ang anak ng Diyos umalis sa kanyang poder, you forfeit your inheritance. Ano po ba yung inheritance na tinutukoy dito? Hindi po yan pera, mga kapatid. No? Sabi po, dito sa ating babasahin, sa Romans chapter 8, verse 16 to 17, and I will read in Tagalog. The English translation is plus in our screen. Romans 8, 16 and 17, ganito po ang sabi. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Okay? At kung mga anak, no? Kung tayo ay mga anak ng Diyos, ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumaluwalhati ng mga kasama niya. So, if we are child of God, sabi po dito sa talata na sinulat ni Apostol Pablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana. Ano yung iyong mamanahin? No? Sabi po sa Titus, in his letter to Titus, sabi ni Apostle Paul, yung iyong mamanahin ay eternal life. Buhay na walang hanggan. Minsan po mahirap kasi dahil we as humans, we tend to rely on yung tinatawag na tangible things. Yung ating nahawakan, yung ating nakikita, yung ating na-experience. Kaya minsan napakahirap na i-convince ang tao na kapag ka nasa Diyos ka, meron kang buhay na walang hanggan. Mahirap i-convince ang tao. Lalo na po yung lumalasap ng kasaganahan sa buhay. Lalo na yung lumalasap ng mga luho sa buhay. They cannot comprehend kung ano yung eternal life. Kasi hindi mo nga naman nahahawakan Di ba? It's not tangible. Kung sa English pa. No? Pero sabi po ni Apostol Pablo kay Tito, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Eternal life. The life beyond. And mahirap po. Habang nandirito tayo sa lamang, we can only imagine. And it takes faith on our part. Pananampalataya. Na meron tayong inaasahan kapag tayo ay namatay. If we leave this earth, meron naghihintay sa ating inheritance. And again, the Apostle Peter, no? Sabi niya in 1 Peter chapter 1 verse 4, verse 3 to 4, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance. Ito po yung mana, mga kapatid. Incorruptible. Ito po ay unlike sa
physical o material na mana na kita nyo nga, kung babasahin nyo itong parable na ito. Nalostay ng anak naubos. Ito po, ang mamanahin natin sa Panginoon, hindi na uubos at hindi ano itong incorruptible. Hindi alam po tayo sa Tagalog, mga kapatid. No? Hindi kumukupas and reserved in heaven for you. Ayun po, the eternal life with God in heaven. Yun po yung ating inheritance. Napanghahawakan, napangako ng Ama, as long as we remain in His house, in His kingdom. Kapag tayo po ay nanatili sa bahay ng Panginoon, sa Kanyang kaharian, sa Kanyang poder, mamanahin po natin yung buhay na wala hanggan. In the last day, it may be the last day of our life here on earth, or yung araw ng pag-uubong, whatever comes first, mamanahin po na. Tuloy po natin. In verse, we are now in verse 13 hanggang 16 po yan. Sabi niya, not long after, o nakuha na nung pangalawang anak yung kanyang mana, so umalis na siya ng bahay. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. No? There he wasted his substance with riotous living. Sa Greek po, ang ibig po sabihin niyan, yung wild living, ay asotos, which is translated as dissolute, immoral, living in a way that other people strongly disapprove of. Yun po yung buhay na pinili ng anak. Doon po niya nilustay yung mana na kanyang tinanggap. No? And hindi lang sa panahon ng ating Panginoon nangyayari, mga kapatid. Hanggang sa panahon po natin ngayon. May mga kabataan na hindi naman nila hiningi yung kanilang mana. Kaya lang, yung kanilang buhay o yung kayamanan ng kanilang pamilya, ginagamit nila sa maling pamumuhay, sa mga immoral na mga gawain. Wag po nating, sa ating mga kabataan, wag po nating gagayahin o wag tayong mainggit sa mga ganong klaseng pamumuhay. And the next verse sabi niya, at nang magugol na niya ang lahat, verse 14, and after he had spent everything, at nang magugol na niya ang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niya. At siya'y nagpasimulang mga ilangan. So, akala siguro nitong anak na ito, hindi mauubos yung kanyang minana, yung kanyang ari-arian. Inilustay niya sa maling at masamang pamumuhay. Nagkaroon ngayon ng tagutom. Ano nangyari? Iubos na yung kanyang pera. No? Kaya sabi po, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain niyaon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Ibig sabihin po,
Kapit sa patalim na po itong anak na ito. Wala na, ubos na ang kanyang pera. Walang magbigay sa kanya ng pagkain. So, kailangan niyang magtrabaho. At ang binigay sa kanyang trabaho ay yung tagapakain ng baboy. At ang sabi pa nga po dyan mga kapatid, sabi po sa verse 16, ayan po. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Magtakin po ninyo mga kapatid. Kahit yung pagkain ng baboy na ipa, papatusin na niya, kakainin na niya dahil sa kanyang gutom. At ano po ang sabi? Walang magbibigay sa kanya. Kaawawa yung kanyang sitwasyon. But come to think of it, mga kapatid. Sino ba ang naglagay sa kanya sa sitwasyong iyon? Siya rin naman eh. Hindi ba? Nilustay niya yung kanyang hindi niya minanage na mabuti yung kanyang pera. Nilustay niya sa kasamaan. Kaya tama-tama yung sinasabi doon ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6. You reap what you sow. No? Papasahin ko lamang po na mabilisan. Just to give us an idea. Na prinsipyo po ng Biblia yan. Kung ano ang iyong inihasik, siya mong aanihin. Sabi dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sarili, sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa espiritu, ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. And so, you reap what you sow. Kung lulustrayin mo ang buhay mo sa kasamaan, yung masamang epekto niyan, aanihin mo. Oh? So yan po ang nangyari sa kanya mga kapatid. Ang takip po ninyo, kahit yung pagkain na lang ng baboy, wala pang gusto magbigay sa kanya. Kaawa-awa ang sitwasyon ng taong ito. And in verse 17, ganito po ang sinasabi. Datapwat, this is the turning point mga kapatid. Datapwat nang siya'y makapag-isip. This is the moment of realization. Natauhan siya. Dito sa puntong ito, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. And this is human nature. Ito ang natural sa tao. Diba? Sabi diyan, when he came to himself, naalala niya ngayon yung kanyang ama, yung kanyang iniwan, yung kanilang bahay, yung kasaganaan. Sabi po niya dito, datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama, ang may sapat at lumalapis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. He realized na mas mabuti pa yung mga alipin ng aking ama. Nakakakain sila ng sapat, ng masasarap na pagkain. Samantalang ako dito, kahit pagkain ng baboy, hindi ko pwedeng kainin. No? Sabi ko nga po kanina lang, this is human nature. Naalala nitong anak na ito, yung kanyang ama. And as humans, ganun din.
No? Naaalala lang natin ang Diyos kapag ka nandun tayo sa sitwasyon na kagaya ng taong ito. When we are in a situation na meron tayong sakit, meron tayong mga problema, no? When we are at our lowest point in our life, diyan po natin naaalala ang Diyos. Human nature po yan, mga kapatid. Kapag ka sagana, walang problema, no? Mapayapa ang buhay, okay. Minsan nakakalimutan natin ang Diyos. Di ba? Sabi doon sa panalangin ng salmista, Panginoon, dalawang bagay lang ang hiningi ko sa iyo. Huwag mo akong gawing mayaman, huwag mo din akong gawing mahirap. Bakit? Pagka ginawa ka ng Panginoon na mayaman, anong sabi niya? Baka makalimutan kita, Panginoon. Ito po ang nangyari dito sa anak na to. Nung nakuha na niya yung mana niya, kinalimutan niya yung kanyang ama. Yung kanyang sarili na, kanyang inatupag. Buhay ko to eh. Ganun po ang mentality. No? Lalo na po ng mga kabataan. This is my life. Buhay ko to. I can do whatever I want. But remember, you reap what you sow. No? At kagaya po nito, pagka dumating na sa iyo yung mga problema, saka mo maaalala yung iyong ama. At ito po, na-realize ng binatang ito. Sabi niya, buti pa yung mga alipin ng aking ama. Komportable yung kanilang hinihigaan. Masasarap yung kanilang pagkain. Samantalang ako dito, ang katabi ko baboy. Hindi ko pa makain yung kanyang pagkain. Pagkain ng baboy. Datapwat, sabi niya, nang siya ay makapag-isip, ay sinabi sa kanyang sarili, inang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. At ako rito'y namamatay ng gutom. Verse 18, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. He got to the point where he realized his mistake. Yung kanyang kasalanan laban sa kanyang. But first, mga kapatid, biblical fact number 2 from this parable. Sa bahay ng ama, there's provision and protection. In God's house or God's kingdom, we can be sure that there is provision and there is protection. Kagaya po nito, yung binatang itong alibughang anak. Nung siya ay lumayo sa bahay ng kanyang ama, nawala yung kanyang provision, nawala yung kanyang protection. Naging helpless po siya, mga kapatid. Kaya sabi po diyan, sa ibang translation po, when he came to his senses. Sa King James Version po, when he came to himself, yun nga po yung paulit-ulit ko kanina po pa sinasabi, yung point of realization. He realized his mistake. And, you know, ito po, yung anak, have you wondered
Bakit? Nung umalis yung anak, hinayaan ng ama. No? O hiningi ng anak yung kanyang mana. Eh, binigay naman ng ama. Hindi naman niya pinigilan. Hindi niya sinabi, anak, huwag ka na umalis. No? Baka mapahamak ka lang. Hindi po sinabi ng ama dito po sa parable na ito. At nung nakaalis na yung anak, hindi rin po siya hinanap ng kanyang ama. Sabi ko nga po kanina, this parable shows the character of God. Ang Diyos, because He gave man free will, the freedom to choose between right and wrong, good and evil, between Himself and the world. Because God has given man free Hindi naman tayo robot na kinokontrol ng Diyos. Binigyan niya tayo ng ay umalis sa kanyang poder. Just like our earthly fathers, isang magulang na maglayas ang anak. Kahit ako po walang anak. Pero alam ko po ang feeling ng isang magulang na naglayas yung anak. Masakit. Ganyan din po ang amang nasa langit. Nasasaktan ang kanyang damdamin kapag ang kanyang anak ay umalis sa kanyang poder. Kaya nga po, maya-maya makikita natin dyan. Nung itong anak na ito ay bumalik, tuwang-tuwa ang ama. Because this is the character of God. There is joy in the heavens for one sinner na nagbalik loob sa sabi nga, than 99 na hindi na nangangailangan ng repentance. So itong nakapag-isip-isip, sabi niya, magtitindig ako, babalik ako sa aking ama. Gumawa na nga siya ng kanyang dialogue eh. Ganito ang sasabihin ko sa aking ama. Prepare niya na mga kapatid yung kanyang dialogue. Ganito ang sasabihin ko. Sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. And in this instance, mga kapatid, makikita natin yung true repentance na tinatawag. This is true repentance. Bakit po? When he came to his senses, and he had a change of heart, he is willing to take action. Makikita po natin sa talata na siya ay tumindig. Hindi lang yung iniisip niya lang na sisisi na ako. Babalik na po sa aking ama. Sana patawarin niya ako. Pero hindi naman siya bumabalik. No? Hinihintay siya na hanapin ng kanyang ama. Ay, hindi po yun pagsisisi. Ang pagsisisi po, sa lengguwahe ng Biblia, ang pagsisisi ay magbago ang iyong pag-iisip at iwanan mo yung iyong kasalanan. Iwanan mo yung iyong dating gawa na masama. That is true repentance. Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, godly sorrow produces repentance leading to salvation. Yun bang you are sorry for your sins and you are willing to act on it, no? Yung babaguhin mo yung iyong
pamumuhay na kagaya ng anak na ito. So, ang susunod po na pangyayari, ayan po. So, he got up and went to his father. So, isinakatuparan niya mga kapatid yung kanyang plano. Tumayo siya, pumunta siya sa naglakbay, pauwi doon sa kanyang ama. And while he was still a long way off, nakita na siya ng kanyang ama. Bakit po? Yung ama, nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Ganon din po mga kapatid ang ating amang nasa langit. Sa kanyang mga anak na umalis sa kanyang poder. Nag-aabang yan ang ating ama. Masama man sa kanyang kalooban na ikaw ay umalis, pinayagan ka niya na umalis because that is your free will, that is your choice. But then, God is waiting for you to come back. Nakagaya po ng amang ito. Malayo pa lamang, nakita na niya eh. At kanyang sinalubong. No? Sabi diyan, was filled with compassion for him. He ran to his son. Sinalubong niya mga kapatid. Excited na excited yung ama. Threw his arms around him and kissed him. This shows the love of the father toward his son. At ganyan din po mga kapatid, ang ating amang nasa langit. Yung kanyang pag-ibig, no? Yung pananabik niya na yung kanyang anak na umalis sa kanyang poder ay babalik sa kanya. So, biblical fact number 3, in God's house or God's kingdom, the child enjoys His love and compassion. Yung pag-ibig ng ama, makikita po ninyo dyan eh, yung pag-ibig ng ama, yung pananabik sa kanyang anak, malayo pa lang nakita na niya. Tumakbo yung ama para salubungin. Kaya nga po, this is the parable of the loving father. Kahit umalis yung kanyang anak, no? Yung pananabik, yung pag-ibig para sa anak niyang umalis, nandun pa din. And that is the character of our Almighty God. Nag-aantay para yung kanyang mga anak ay manumbalik sa kanya. At ang susunod pong mga pangyayari mga kapatid, ay di sinabi na nung anak yung kanyang dialogue. Sabi ng anak, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. May kasunod pa sana yung mga kapatid eh, yung sasabihin niya na ano na gawin mo na lang ako tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Pero hindi na natapos dahil sumagot na kaagad yung kanyang ama. No? Dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang mga kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at magkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan. At sila'y nangagpasimulang mga katuwa. Now here's the point, mga kapatid. When a child of God leaves God's house or God's kingdom, ang konsiderasyon ng Panginoon dyan is patay na. Hindi na niya alam kung anong ano eh. No? Kung sa earthly father pa. Naglayas yung anak mo, hindi mo na alam kung anong nangyari. Wala kang balita. No? Baka minsan iniisip mo, ano na kayo nangyari? Baka buhay pa kaya yung aking anak?
The same, mga kapatid, sa ating amang nasa langit. Yung kanyang anak na naglayas, na umalis sa kanyang poder, it is good as dead. Kaya nga nag-celebrate sila eh. No? Sapagkat yung kanyang anak na itinuturing na niyang patay, ay buhay pala. Na itinuturing niyang nawala na, ay natagpuan. There is joy in the household dahil sa anak na ito nanumbalik. Ganun din po sa bahay ng Diyos. There is joy in heaven for a wayward sinner to come back to the fold of God. Sapagkat yun pong anak ng Diyos na umaalis sa kanyang poder. Oo, buhay pa man lang sila. Hindi naman sila. Physically, they are alive. But spiritually, mga kapatid, patayan. Ang taong wala sa kaharian ng Diyos sa kanyang poder, physically alive but spiritually dead. Yan po ang tingin ng Diyos. But if one comes back, or if one receives God, he will be forgiven of his sins. Kagaya po ng anak na ito, pinatawad ng ama. Lahat ng kanyang nagawang mga kasalanan, no? Kinalimutan ng ama. Tinanggap siya buong-buo. Ganun po ang ating amang nasa langit. Kapag ka ang kanyang anak o sino man nawala sa kanyang kaharian ay manumbalik o lalapit sa kanya, ikaw ay kanyang tatanggapin ng buong. So that is biblical fact number 4. In God's house, there is constant forgiveness of sins. Diba? Sabi ni Apostol 1 John chapter 1 verse I guess it's 7 to 10 na we have constant forgiveness of sins. That doesn't mean na palagi naman tayong pinapatawad ng Diyos o sige lang, magkasala tayo. Hindi po ganun, mga kapatid. We are not perfect. Nakakagawa tayo ng kasalanan. But we rejoice in the fact na kapag tayo ay nakagagawa ng kasalanan na hindi po natin sinasadya at hiningi natin ang tawad sa Diyos, God is faithful to forgive us of our sins. Yun po ang sinasabi doon sa 1 John chapter 1 verse 7 to 10. So, conclusion mga kapatid. Itong parable na ito ay ipinakita sa atin yung karakter ng Diyos bilang isang mapagmahal na ama. And nakita din po natin sa pag-aaral na ito na as long as a child of God remains in His kingdom or in His house, secure yung kanyang inheritance. Ano po yung inheritance na ating nabasa kanina? Eternal life. Reserved in heaven. And if we are in God's kingdom, we can be sure that we are provided. Our needs are provided and we are protected by God. And we enjoy God's love and compassion. And we have forgiveness of our sins. So, sana po ay maalala natin ang ating Heavenly Father, hindi lamang tuwing Father's Day. Today, we remember and honor our earthly fathers. Yung mga ama natin sa physical na buhay. But let us not forget that we have our Heavenly Father
And we need to honor our Heavenly Father not only during Father's Day, but each and every day that He has given to us. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na po at medyo napahaba ang ating Bible study. Tayo po iaawit ng isang awitin and then we will proceed to the sermon which will be given to us by Brother Nord. I request Hubert to lead us with one hymn bago po tayo tumuloy sa ating sermon. Let's open our hymn books on page 16. Counter blessings. When upon life's billows you are tempest storms. Ready? Sing. When upon life's billows you are tempest storms. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings in them one by one. Many thoughts brought you on the Lord of done. Count your blessings in them one by one. Oh, your blessings, see what God has done. Oh, your blessings, give them one by one. Oh, your many blessings, see what God has done. That's the crossing that we are called to bear. All your many blessings every dog will fly. And you will be singing as the days go by. Oh, your blessings make them one by one. Oh, your blessings, see what God has done. Oh, your blessings, make them one by one. God, your many blessings, see what God has done. When you look up, you see their lamps and go. Think the Christ that's right in you is left on. All your many blessings, smiling ever now above. You'll be walking there in your Lord. God, your blessings, make them one by one. God, your blessings, see what God has done. God, your blessings, make them one by one. God, your many blessings, see what God has done. Lord, be the mountain, whether great or small. Do not give its valleys, valleys overflow. Count your many blessings, angels without them. Help and comfort into your journey.
Your blessings take them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Muli isang magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay sa dako na ng mensahe. Narinig po ba sa mga nasa online? Ang topic na ating hinanda sa umagang ito ngayon mga kapatid ay may kinalaman po sa oras, sa tamang paggamit ng oras sa ating mga buhay. Sa dinami-dami ng gawain sa sanglibutan ito, na inisip ko pong paksa na paano kaya ang tamang paggamit ng ating oras sa sanglibutan ito kasi di natin alam kung ano dapat ang ating unahin. So ngayon po, gusto ko pong ihatid sa inyo na dapat alam natin kung ano dapat ang ating tamang gawin sapagkat alam naman natin na ang buhay sa sanglibutan ito ay napakaikli lamang. Sabi nga na ang buhay natin ay isang parang singaw. Sandaling lumilitaw at pagdakay napapawi. So, di ba? So, yan po ang aking paksang gusto kong bahagi sa inyo mga kapatid. Time. Gaano ba kahalaga ang oras sa atin? Ito po yung mga katanungan na pwede natin itanong sa ating mga sarili. Saan mo ginugol ang oras? Ang oras mo kung sinasabi mong ito ay mahalaga. Sa dami ng ating mga ginagawa sa sanglibutan ito, so dapat maging aware tayo kung saan po natin ginagamit ang ating mga oras. Ilang introduction po, ito po ang magiging introduction ko sa mensahe nito. Time is one of the most precious gift from God given to us. One is spent can be never regained. The Bible teaches us to use our time wisely, to glorify God, and to live purposely. Today, we will explore how we can honor God with the time to the purpose of action. So, yung salitang time po kasi, mayroon siyang, bibigyan po natin ng acronym. Na unang acronym po ay yung T as treasure, I for invest, and M for manage, and P for evaluate. So napakahalaga po ang oras na dapat po nating malaman kung paano po natin ito i-treasure, kung paano po natin i-invest, kung saan po natin i-invest ang ating mga oras, at kung paano po natin i-manage ang ating mga oras, at kung dapat sa ating dapat marunong din tayo mag-evaluate. Ang sabi nga ng iba, the best currency in this world is time. Di po ba? So, kapag wala na tayong time, talagang mahirap po, di ba? So, napakahalaga sa bawat sa atin kung paano po natin ito gamitin. Ang sabi nga sa mga awit, chapter 90 verse 12, ganito po ang sinasabi.
Kung itaas po natin ang pagbasa nito, ito po ay yung panalangin po ito ni Moises sa Diyos na humingi siya ng dunong sa Diyos na ganito po ang sinasabi. Ito po yung panalangin ni Moises sa Diyos. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa Tagalog. Sabi niya. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami magdamo sa amin ng pusong may karunungan. So, sa kabila ng pagiging malapit ni Moises sa Diyos, ay humingi pa rin si Moises ng guide sa ating Panginoon sapagkat alam ni Moises na ang nagbigay ng karunungan ay ang Panginoon, ang Diyos. So, ganoon din po sana sa atin, mga kapatid, sa umagang ito. Na alam natin na ang buhay ay maikli lamang. Kung itaas po kasi natin ang basa nito, binabanggit dyan na kung paano po nakikipamuhay ang tao. Parang cycle. Nga sabi kanina na biglang tayo po ay biglang lilitaw at ang pagdakay nawawala. So, gamitin natin ng tama ang ating oras. At bakit nga ba natin kailangan gamitin? Ito po ay mababasa natin sa aklat ng James, chapter 4, verse 14. Ganito po ang sinasabi. Ano po ang sinasabi? Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw, pagdakay na papawi. So, yun nga po ang sinasabi natin kanina. Sino nga ba ang nakakaalam ng mangyayari bukas sa ating mga buhay? Na tayo ay parang singaw na lumilitaw at panandali ay napapawi. Kaya napakaliwanag po sa ating binasa. Ang buhay ng tao ay parang singaw lamang sa sandali nawawala rin agad. So dito natin makikita na napakahalaga po ng time o oras. Ang tanong, nagagamit po ba natin ng tama ang ating oras o ang time? Huwag po sana tayo magaya ng iba na nasa labas na nauubos ang oras sa mga pangmaterial na bagay. Kaya ang iba, wala ng panahon sa pagsamba. Kaya natutuwa po ako mga kapatid na ang bawat sa atin ay narito sa umagang ito ngayon. Na nagbigay po tayo ng prioridad kung ano po dapat ang ating gagawin sa ating mga oras. Pwede po tayong gumawa. Pwede po tayong gumawa ngayon. Pwede tayong manood ng sine. Pwede po tayong maghanap buhay. Pero ginawan po natin ang paraan na gamitin natin ng tama ang ating oras. Tayo po ay nagbigay ng paglilingkod sa Diyos na ito po ay napakahalagang gawin ng isang tao sapagkat ang buhay po natin ay wala pong hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas. Sabi nga dyan, ang buhay ng isang tao ay parang singaw at ang parang singaw at ang pagdakay biglang napapawi o tayo po ay hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo mabubuhay sa sanglibutan ito. So tayo po ay dadako na po tayo dun sa pinaka-ating title ng ating mensahe nito. So ito nga po nga, sinasabi natin kanina na binigyan ko po ng acronym itong salitang time. Yung T for treasure and I for invest, M for manage, and E for evaluate.
So, umpisa po natin sa treasure kung paano po natin pahalagan ang ating oras. Unang-una, sa treasure, kailangan po natin ng value of time. So, recognizing that time is a gift from God. So, ito na nga yung binasa natin kanina na itong si Moises ay nanalangin sa Diyos na bigyan siya ng karunungan upang alam niya kung paano niya gamitin ang kanyang buhay sapagkat alam niya na ang tao ay may katapusan o may hangganan. At ang buhay ng tao ay maikli lamang. Kaya ang hiningi ng Diyos, na Moises sa Diyos ay bigyan siya ng karunungan. Sana sa atin, ganun din naman tayo, na humingi tayo ng wisdom sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng lahat ng karunungan. Sabi nga kung ang sinuman ang magkulang ay wag kalimutang humingi sa Diyos sapagkat totoong ang Diyos ang makapagbigay ng ating mga karunungan. So ang salitang value time ito ay paalaala sa ating buhay sa mundong ito ay maikli at pansamantala lamang. Kaya dapat nating gamitin ito ng may layunin at tama ayon sa layunin ng Diyos. Wala po tayong pag-aari sa buhay na ito. Lahat ay hiram lamang. Kaya kailangan nating pahalagahan at gamitin ng tama. So alam naman po natin na wala po tayong pag-aari sa buhay na ito. Kahit yung trabaho mo, hindi naman sa yan eh. Lalo-lalo na ang ating oras. Sinasabi natin, ating yung trabaho kung hindi ka kaya bigyan ng Diyos ng lakas, ng talino. So lahat po, wala po tayong pag-aari sa buhay na ito. Lahat po yan hiram. Kaya dapat po natin i-recognize na ang oras na ito ay galing sa Diyos. So pangalawa po sa treasure, kung paano po natin treasure, kailangan po natin prioritizing o pagbibigay prioridad. So in the prioritizing, seeking first the kingdom of God and His righteousness. So dapat sa buhay natin na ito, alam natin na kung paano natin i-prioridad ang mga bagay sa sanlibutan ito. Sabi niya dito dapat saliksikin natin ang Diyos, ang kanyang kingdom. Sinabi niya ni Brother Darwin kanina, yung may inheritance. So, sabi niya, sa Matthew chapter 6, verse 33, ganito ang sinasabi. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. So, sinasabi ni Brother Darwin kanina, mayroong provision. So, sa paggamit natin ng oras sa libutan ito, so, dapat natin na malaman kung ano po dapat ang ating prioridad. Sabi ko nga kanina, papasalamat tayo at nandito tayo. Prioridad po natin ang magkaroon tayo ng bahagi sa bayan ng Diyos na ito ay nakaalaan sa langit. So ang lahat ng bagay na ito, sabi niya dito sa Tagalog, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay idaragdag ng Diyos. Doon sa kanyang kaharian, wala nang pagkakasakit, wala nang gutom, wala nang kamatayan. Yun yung kagandahan kung tayo ay magbigay ng prioridad sa ating mga oras sa ating Panginoon. Lahat po yan ay idaragdag ng Panginoon sa bawat sa atin. Pangatlo po, kung paano po natin i-treasure ang ating oras.
kailangan po nating protection of time, pangalaga sa oras. Being mindful of time is being spent, avoiding idleness and distraction. So, dapat maging aware po tayo. Iwasan po natin yung katamaran at pagpapaliban. Sabi nga dito sa Proverbs chapter 10:4-5, ganito ang sinasabi. Siyang magiging duka kung gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Dito po, hindi po tinutolerate ng Diyos ang katamaran. So, ano po ang paano po naging nasa verse Proverbs 10? Ito po ganito po ang sinasabi. Siyang nagtitipon sa sapagkat alam naman po natin na darating po tayo dun. So, dapat kailangan natin na malaman kung paano po natin ginagamit ang ating oras. So, dapat alam po natin kung paano natin ginagamit ang oras. So, alam naman po natin, darating po tayo sa ating pagtanda, tayo po magre-retire sa trabaho. Sabi nga ni Brother Darwin, naalala ko na may sinabi sa baka pag nag-retire siya sa kanilang probinsya. So, sa ngayon pa lang, pinaghandaan niya ngayon. Hindi po ba? Hindi po masamang maghanda. Lalong-lalo na kung nasa align sa paglilingkod ng Diyos. Hindi nakakasama o hindi nakakasagabal sa kagustuhan ng Diyos. So, yun po ay isang paraan kung paano protektahan ang oras. Kung paghandaan mo ang iyong sarili. So, gusto rin ng Diyos yun, yung mga bagay na yun na paghandaan mo ang iyong sarili sa pagdating ng iyong pagtanda. Sa Ephesians chapter 5:15-17, ganito po ang sinasabi. Chapter 5. Hindi ko po sinulat na po dyan, masyadong mahaba. Basahin ko na lang po. Mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. So, napakaganda po nito. So, kung paano po natin ginagamit ang oras, sabi niya, huwag po tayong maging mangmang, maging gaya po tayo daw ng marurunong. 16. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. So, bakit kailangan nating samantalahin o alamin kung paano natin gamitin? Sabi dito, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat
ang mga araw ay masama. So hindi po natin alam kung talaga kung anong mangyayari bukas. Sabi nga dito, mayroong pagkakataon na ang magiging araw ay masama. So katulad na lang po nung nangyari ngayong parang yung nag-crash na aeroplano. Oo. So hindi po talaga natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Kaya dapat aware po tayo sa ating paggamit ng ating mga oras. Tuloy po natin ang pagbasa sa 16. 17 na po pala. Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. So yun pala ang dapat. Unawain po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So, dapat talaga ang dapat natin gawin. Isa po yun sa number 3 na sa pag-protekta ng ating mga oras. Unawain natin ang Diyos. Ang kalooban. Ano ba yung ang kanyang kalooban? Kalooban ng Diyos na tayo ay sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. Kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. Kalooban ng Diyos na huwag tayong mapahamak. Kalooban ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung gusto ng Diyos, yun yung kalooban niya. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O ba? Napaka lalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa Bible study nga po natin kanina, pinakita doon kung paano magmahal ang Diyos sa kabila ng kanyang pagkakasala ng anak ay lubusan niya pa rin tinanggap ang kanyang anak. So pangalawa po ay yung acronym na INVEST. So investing in eternal things. So, focusing on things that will last for eternity, not just for temporary gains. So ito po napakahalaga about sa atin sa pag-google natin sa oras. Dapat alam natin kung saan natin i-invest ang ating mga oras. Sabi niya dito, focus on things that will last for eternity, not just for temporary gains. Po ba? Sa John 3:16, ganito ang sinasabi. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po dapat ang ating pag-imbisan ng ating mga oras. Yung hindi yung material, sapagkat ang material, di naman yan panghabang buhay. Pinakamahaba, 80 years ka lang dito sa mundo nito. O swerte na yung 80. Rare na yung 100. Kung i-google po natin ang ating mga oras sa mga makabundong ito, hanggang 60 years lang. Pero yung kapag nag-invest ka sa Diyos, may habang buhay at everlasting. So, dapat ang focus natin na makapagbigay sa atin ng habang buhay na kapakinabangan, hindi yung temporary lamang. The greatest investment is to love God and to serve God. The benefits are unlimited. So, nabanggit po na ni Brother Daron kanina yung inheritance. Ulitin ko. So, napakaganda po ang provision ng Diyos para sa atin. Kung tayo ay mag-spend ng oras sa Kanya, kapag pinag-usapan po yung investment, malayong-malayo po ang kung compare po natin sa magiging benefits ng ibibigay ng sanglibutan compare dun sa ibibigay ng Diyos sa atin.
napakalayo po. Ito pong eternal walang hanggan. Kaya sa ngayon po, dapat po natin mag-invest tayo ng oras kung ano po ang narapat. Ito po ay mag-invest po tayo for eternal life. Pangalawa po, investing relationship. Building strong relationship with God and family and friends and community as God's reflections of God's love. So ganito po ang ating mababasa sa Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 40. At sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. 38. Ito ang dakila at pangunahing utos. 39. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, na uwi ang buong kautusan at ang buong mga propeta. So, napakaganda po na mag-invest po tayo ng oras sa mga bagay na ito. Yung sa pag-build po natin ng tamang relasyon. Ng unang relasyon sa Diyos at relasyon sa ating pamilya, kaibigan, at sa ating mga komunidad. Sapagkat dito po, pinapakita po natin ang reflection sapagkat tayo po ay reflection ng Diyos. Pinapakita po natin kung paano po tayo minahal ng Panginoon. Sana ganun din po ang gawin po natin. Sabi nga dito, ang pangunahing utos ay yung ibigin mo ang Diyos. Ang pangalawa ay yung ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi niya, dito na uwi ang kasulatan at ang mga propeta. So lalim po nito mga kapatid, napakaganda po. Na dapat sa ating mga sarili na mag-invest po tayo in building relationship with God and others o sa ating mga kapwa sapagkat ito'y pangunahing utos ng Diyos sa atin. Number 3, and investing in spiritual growth. Pursuing a deeper relationship with God through prayer, Bible study, and obedience. So, mababasa po natin sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 18, ganito po ang sinasabi. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman sa nawa. So yun po dapat ang ating gawin sa pag-invest ng oras. Na dapat mayroon po tayong malalim na relasyon sa Diyos. Kung wala po tayong malalim na relasyon sa Diyos, pwede po tayong masinsay o manghina. So dapat pagsikapan mo natin na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. Yun po dapat ang pinag-iimbisan po natin ang ating mga oras. Susunod po na acronym ay yung manage. Kung paano po natin minamanage ang ating oras. Being wise steward of the time God has given us, using it for His purpose. So, dapat, sabi nga natin kanina, marami pong mga bagay sa sanglibutan ito na gusto natin gawin, di po ba? Minsan, hindi na po natin nauubos, napapagod na po tayo, nagpapahinga po tayo. So, dapat marunong din po tayo mag-manage. Sabi dito sa Colossians chapter 4, verse 5, ganito po ang sinasabi. Walk in wisdom towards them that He without redeem the time. Magsilakad kayo na may karunungan
na nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. So alam naman po natin, sinasabi natin kanina, na ang oras ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Kaya gamitin po natin ito sa kanyang layunin at ating samantalahin sapagkat ang oras kapag nagamit na natin, hindi na po natin pwedeng ibalik. So sa Ephesians chapter 2 verse 10, ganito po ang sinasabi. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God had before ordained that He knows walk in them. Sa Tagalog, sapagkat gayon kanya ginawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa na may inihanda ng Diyos ng una upang siya ay nating lakaran. So, tayo ay ginawa ng Diyos para sa mga mabubuting gawa. Hindi tayo ginawa ng Diyos para sa mga masamang gawain. Kaya nilalang tayo ng Diyos sa kanyang sariling larawan. Yun yung ang nais ng Diyos. Kaya gamitin po natin ang ating oras sa kanyang layunin na yun. Ang layunin na yun ay nakadesign po tayo, dinisign tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti. Pangalawa, sa pag-manage natin ang ating mga oras, yung avoiding procrastination, not putting off until tomorrow what can be done today, recognizing that God's timing is perfect. So, dito po, mababasa po natin sa Proverbs chapter 27, verse 1, ganito pang sinasabi. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang ilalabas ng ibang araw. So, di po ba? Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas eh. Huwag mo siyang ipagmayabang. Diba, kung gusto mong magkaroon ka ng buhay na walang hanggan ngayon, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang sabihin na bukas na lang ako maglilingkod sa Diyos. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari sa bukas eh. Ano po ba? So yun po yun. Yung avoid procrastination. So wag po nating ipagpaliban. So gawin kaagad natin kung ano yung dapat gawin. Kasi nga hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas. Para sigurado, gawin po natin ngayon lalong-lalo na kung gusto nating maligtas. Gawin na natin. Huwag po natin pabayaan ang ating pagkakatipon sapagkat hindi natin alam kung anong mangyayari bukas sa isang linggo. So, nagpapasalamat po tayo mga kapatid na nandito po tayo sa oras na ito. Na hindi po natin ipinagpaliban ang ating paglilingkod sa Diyos. Sa Proverbs chapter 10 verse 4 to 5, ganito ang sinasabi. Siyang nagiging duka na gumagawa ng ito na pala yung binasa na pala natin to kanina. So, ikuha na po natin. Ito rin yung pag ang dapat mong gawin, pag yung gusto mong gawin ngayon, wag mo nang ipagpabukas. Yun po yung ibig sabihin ng talatang ito. Ito po ay parang preparation din para sa future. Pangatlo, yung delegating and assigning of tasks. So sa pag-manage po ng ating mga oras, so mahalaga din po yung marunong po tayo mag-delegate kahit po sa trabaho po natin. Dapat marunong, lalo kung ikaw ay yung boss, dapat marunong ka pong mag-delegate. Kapag ikaw yung boss, hindi ka marunong mag-delegate, ay ikaw nang gagawa lahat. So, kung mangyayari, mapapagod ka. Ikaw ba? Mamaya po, ito yung nangyari kay Moises eh. Nangyari kay Moises. Ipre ko na lang po sa Exodus. Ang ating
Exodus 18. 13 hanggang 27. So hindi ko na po ako dyan, parang ito na lang po yung pinaka-summary. So basahin nyo na lang po sa bahay. So maganda po dyan, ito po ang pinaka-kanyan. Hindi talaga ito yung literal na nakasulat sa Bible. Kumbaga ito po ay sinamarize na lang po. So dapat marunong po tayong mag-delegate ng ating mga trabaho, sabi niya rito, recognizing that we can do everything alone. So hindi naman po talaga natin tayo mag-isa. And seeking help from the others in need, when needed. Kahit po dito sa church po natin, si Brother Darwin, kanina lang nag-delegate siya kung sinong magpapaawit, sinong mananalangin. So mahirap din po talaga mag-isa. Pero kaya namang gawin, pero mas maganda pa rin po nagde-delegate. Bakit? Mamaya po malalaman natin kung ano yung benefits na dapat marunong din po tayo ng mag-delegate ng ating mga trabaho. So ito po ang pinakasama rin ng Exodus chapter 18, 30 to 27. Ganito po. So nakita natin ang payo ni Jethro. Ito pong si Jethro, ito po yung biyanan ni Moises tungkol sa pamamahala ng bayan ng Israel. Si Moises ay abala sa paghatol sa mga usapin ng mga tao mula umaga hanggang gabi. Nakita ni Jethro na ito ay labis na nakakapagod. So mas maganda po, basahin niyo po nito sa Biblia kasi ito parang summary na lang po. So ang nangyari po dito, dahil po napagod si Moises sa pag-a-assist dun sa mga problema ng bayang Israel. So nakita ng kanyang biyanan. So pinayuhan siya, sabi ito, huwag mong gawin ang lahat ng gawain mag-isa. Sa halip, pumili siya ng mga matatalino, may takot sa Diyos, at mapagkatiwalaan ng mga tao upang tumulong sa paghatol sa maliit na usapin. So, yan po ang nangyari. So, sinunod ni Moises ang payo ni Jethro, kaya naging mas maayos at magaan ang pamamahala sa bayan. So, ang aral ng talatang ito ay tungkol sa kahalagahan ng delegasyon, ang pagbabahagi ng responsibilidad upang manatili ang kaayusan at kaayusan sa pamumuno. Yun nga, sinasabi ko niya kanina, dito po sa church natin, ginagawa na po natin ito. Ano ba ang magiging benepisyo nito sa atin, sa ating mga kapatid? So nagkakaroon po ng pagkakataon ang ating mga kabataan na maglingkod sa Diyos. Nagkakaroon po ang ating mga kabataan na tumayo sa kanyang sariling paa sapagkat di naman habang buhay nandito kami ni Brother Darwin. Di naman habang buhay nandito kami. Nandito tayo. So dapat yung mga kabataan, so nagpapasalamat din po ako sa mga kabataan na nagpa-participate sa paglilingkod sa Diyos. Kapag ito ay isang magandang investment din sa Diyos. Natutuwa po ang Diyos sa mga bagay na ito. Kaya sana sa mga kabataan ay lalo pa silang magpursige. Kapag sabi nga, sa susunod, kayo rin naman ang tatayo dito sa harapan. Kaya napakahalaga po ang marunong po tayo mag-delegate ng isang task o trabaho. Pang-apat po, yung evaluate. So ito na pa yung panghuli na acronym sa salitang time. Reflecting on time usage. Regularly examine how time is being spent and making adjustment to align with God's priority.
So, minsan, sa ating mga buhay, sa dinami-dami ng ating mga gustong gawin sa buhay na ito, minsan, nawawala po tayo. So, dapat marunong po tayong mag-realign ulit. Katulad nung ginawa nung prodigal sa kanina, nung nagkasala siya. So, bumalik siya. Ito ang ibig sabihin ko nito. Sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, yun po ang sinasabi. Examine yourself, whether ye be in faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ in you, except ye be reprobates. Tagalog. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nasa pananampalataya pa, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo Jesus ay nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. So, napakaliwanag po na dapat marunong din po tayo sa pag-manage po natin ang ating oras. Dapat marunong din po tayo na mag-evaluate ating mga sarili. Mamaya, hindi na tayo align. Hindi na tayo align sa layunin ng Diyos. Pag nalaman natin na hindi na tayo align sa layunin ng Diyos, mag-realign po tayo. Katulad sa ginawa ng alibukang anak kanina sa pag-aaral ng ating ginawa ni Brother Darwin. So napakalaga po yung adjusting priorities. Pangalawa po, adjusting priorities. So, dapat marunong din po tayo mag-adjust kung ano yung prioridad. Sabi nga natin kanina, marami po tayong gustong gawin. Di po ba? So, dapat alam natin kung ano mga gawain o bagay ang ating i-prioritize. Katulad na po kanina, decision tayo na magsamba sa araw nito. So, ginawa po natin yung prioritization. So, i-evaluate po natin. So, hindi ko lang po basahin. Ito po, kanina, binasa na po natin kanina na alam po natin na ang dapat po natin i-prioritize ay yung makapag-benefits po tayo ng habang buhay, hindi yung temporary lamang. Ibig kong sabihin, dapat prioritize po natin yung magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, yung celebrating God's faithfulness. Recognizing that God is always faithful and celebrating His goodness and provision in our lives. Sa Psalms chapter 103 verse 1 to 5, ganito po ang sinasabi. Ano ko pala dyan nilagay kasi mahaba. Psalms 103. So dapat kailangan dito natin ang i-celebrate yung mga kagandahang loob na ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Sabi dito sa verse 1, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko ay mga sisipuri sa kanyang banal na pangalan. 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa.
na siya ay nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit. 4. Na siya ay tumutubos ng inyong buhay sa pagpapahamak, na siyang nagpapatutuong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kaawaan. 5. Na siyang bumubusog ng iyong bibig na mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababangong parang agila. So, kailangan din po natin i-celebrate ang mga lahat ng provision na binibigay ng Diyos sa atin. So, huwag po natin kalimutan magpasalamat sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala, ay ang Diyos ay palaging nandyan, na binibigay niya ang kanyang pag-ibig. Hindi po nagbabago ang kanyang mga provision sa atin. Kaya kasama po ito sa ating pag-evaluate na kailangan po natin pasalamatan ng Diyos. So bilang summary po ng mensaheng ito, time is more than just an hour and a minute. It represents opportunities, moments of growth, and chances to glorify God. In the busyness of life, we often waste time on distraction, neglecting the things that truly matters. We must shift our perspective, seeing the time as an investment rather than something to be casually spent. Every second is an opportunity to grow in faith, serve others, and fulfill God's purpose for our lives. So ito po yung call to action. Dito na po magtatapos ang ating mensahe sa araw nito. Today, let us commit to using our time wisely. Let us treasure every moment. Invest in things that truly matters. Manage our priorities with God, wisdom. And evaluate our journey with purpose. Life is short, but when spent in service to God, it becomes meaningful and eternal. Let us rise up and make every moment count for His glory in His kingdom. Ano po, maraming pong salamat sa mensaheng ito. Nawa, nagkaroon po tayo ng kaalaman sa bagay na ito. Yun lang po at maraming pong salamat. Thank you. Wala nang thank you. Bilang paghahanda po mga kapatid sa ating susunod na gawain na pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon, ay atin pong munang awitin ang hymn number 301. He loved me so. Why did